Okay, good evening. Um, okay, so good evening sa inyong lahat. Ah, ngayong gabi, share tayo tungkol dun sa infallibility part 1. So, alam ko is marami yung pwedeng magreklamo, no? O doon o magkaroon ng disagreement dito sa isi-share ko ngayong gabi. So, nag-live tayo para makita yung side natin, no? Makita yung side na bakit ba natin uh, absolute yung Biblia, no? Bakit hindi yung quotation ng kahit na sino, ni Brother Branham, no? Isa yun. So, gusto ko lang na ipakita yung slide na ginawa ko dito. So, sige, simulan na tayo. So, naniniwala ko na ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng understanding about dito sa atin pong ipinapresenta. Okay? Ngayong gabi. So, okay. So, nandun sa screen natin, no? Pakita ko lang dito. Okay. So, post lang natin to. Ayan. Tingnan natin kung kita. So, dyan, no? Gusto kong ipakita to yung sa screen, no? Tingnan ko lang kung kitang-kita ito sa live. Okay, so infallibility part 1. So, mga kaibigan, ito lang yung mga question bago ko ipakita maaring doon sa quotation na di ba Branham at syempre sa Biblia, yung statement niya na ngayon ay ginagawang absolute ng iba, no? Okay, so I hope na hindi tayo ma-emosyon, hindi tayo magalit, no? So just fair na judgment lang, no? Tingnan lang natin, no? O, kasi maaaring may hawak-hawak tayong pet doctrines, no? Or we are Nicolaitan enough na hindi na natin pakinggan yung iba. Okay? So, Sister Ann, pwede mong i-monitor kung nakikita yung ano. Okay, so did Brother Branham ever preach that the message he preaches is the end of all messages? Sabi dito, no? Sa slide na pinakita na nandito sa screen ninyo. Sabi, ang tanong dito, ang unang tanong dito, did Brother Branham ever preach that the message he preaches is the end of all messages? Hindi ko alam kung sinabi niya sa inyo o sinabi or mayroon ba siyang sinasabi niyan, no? Na siya mismo na kiniklaim niya na mayroon ba siyang sinabi na lahat ng sinabi niya ay yun na yung katapusan ng lahat ng mensahe at hindi na ang Diyos magpapahayag, no? So, ano pang sabi dito? Ay, the end of all mysteries. Sinabi ba ni Brother Branham yan? Oh. Binanggit ba ni Brother Branham na yung lahat ng mensahe niya na na-preach, yun na yung end ng lahat ng mysteries? Ako naniniwala, walang ganun. Walang sinabi si Brother Branham na ganun. Oh. Nasabi pa dito sa that every new revelation until the end will only come from the statements that he made. Oh. So, binanggit ba niya na wala ng any revelation o bagong revelation ang Diyos na ipapahayag maliban dun lang sa sinabi niya? Ha? May ganyan ba? May ganyan bang statement? I don't think so kasi magiging pet doctrine yan.
magiging isang dahilan para magkulong na yung tao, no? No, na parang mag-i-stop na yung mga Kristiyano o yung bride na so-called bride na sinasabi nila na they are just the bride of Christ, no? O yung iba sasabihin nila kami lang yun, no? Sige, tingnan pa natin yung second slide. Okay, sabi dito that everything he said was the absolute. May binanggit ba si Brother Branham na ganyan? Na lahat ng kanyang sinasabi ay absolute? Oh? No? So walang ganun. Ulitin ko, that everything he said was absolute as the Bible, as absolute as the Bible. Ganun ba yung sinabi ni Brother Branham? Na lahat ng kanyang sinabi ay kasing absolute ng Biblia. Oh. Ano pa? That the fivefold ministry that will follow suit will just have to base their belief in the understanding that the prophet understood until the end. Yan ba yung sinasabi ng prophet? Yan ba yung sinasabi ni Brother Branham? Oh. Na pati yung fivefold, no, will just follow suit, na i-base lang yung paniniwala niya dun sa understanding ng propeta hanggang sa huli bago mag-rapture. Wala siyang sinasabing ganun. Sino nagsasabi niyan? Tingnan natin yung pangatlong slide. We all know that there are three poles of Brother Branham's ministry. Alam natin yan, no? What is the first? The first pole is the divine healing. So sa ministeryo ni Brother Branham, merong three poles. Okay? So what is the first pole? The first pole is the divine healing. And the second pole is the discerning of the secrets, or discerning of the hearts. And then sabi niya dito, itong first and second pole can be accorded as absolutes, not needing of any confirmation of the word. So, ano ibig sabihin nun? Hindi mo na kailangan i-confirm pa doon sa Bible, no? Because the first pole and the second pole, absolute yan na gumaling yung tao. Walang questions asked na dun. Yung first pole and second pole. Pero alam natin, may third pole pa. So alam natin sa ministry ni Brother Branham, naalala nyo nung siya po ay nagme-ministry, nung ikinorek siya ng anghel, hindi lalong lumala yung sakit eh. May instances na ganyan para hindi si Brother Branham maging idolatry ng mga tao. Nabasa ko doon sa life story ng propeta na nagalit yung anghel sa kanya kasi nagkaroon siya ng boastful spirit. That is during his ministry na siya po ay nagpapagaling, mayroon siya sa first pole and second pole. Hindi na yan kailangan i-confirm yung first pole and second pole. Hindi na kailangan i-confirm sa Bible kung totoo ba o hindi. Tuloy natin yung slide. Sabi dito, the greatest mistake a carnal human nature could ever make was to accord, ito tingnan nyo to was to accord the third pole same as the first, second poles, o first two poles. Ano daw yung mistake ng isang carnal human nature na gagawin? Na yung third pole, igagaya niya doon sa first two poles. Ano ibig sabihin? Na yung third pole ay hindi na kailangan i-check. Hindi na kailangan i-check doon sa Biblia, hindi na kailangan i-check doon sa Bible, doon sa salita ng Diyos, no? Doon sa word.
Yun yung mali. Yun yung mali ng karamihan sa message na ang isip nila, same yung first pull and second pull na hindi na kailangang tanungin o questionin. No? Ano sabi sa slide? We don't need to check the Bible whether the healing was real or discerned secret was real. Hindi na kailangan i-check yung first pull and second pull na yung na gumaling ba talaga yung tao. Makikita mo doon sa time ni Brother Branham, talagang gumagaling yung tao. No questions asked. Hindi yun pwedeng tawaran. May nabuhay na patay, lumakad yung pilay, nakakita yung mga bulag, no? Yung mga crippled na nakalakad sila. No? Pero, diretso ko yung slide. The person will attest to that. So, ang mga tao, nagpapatotoo niyan. During the ministry of Brother Branham, nung siya ay nagpapagaling na, nung healing ministry niya, walang, kahit na sinong tao, kayang magpatotoo kung totoo ba yun o hindi. No? Diretso natin yung next slide. Sabi dito, we don't need to check the Bible for gift of prophecy for particular detailed events. The Bible just says, see if it is come to pass to know if it's from the Lord. So, alam natin, pagka hindi na kailangan tanungin yung Bible o hindi na kailangan i-check sa Bible kung totoo ba yung gifts of prophecy of particular detailed events. Kung totoo ba, kung pag nag-came to pass ang bagay na ito o nangyari ang bagay na ito, automatically, yun ay totoo. Yan yung first pull and second pull. Sabi dito, these are all supernaturals o supernatural for unbeliever only o unbelievers only who only base their faith on to see is to believe. So, yung first pull and second pull, ginamit pa lang ng Diyos sa ministry ng prophet para maniwala yung mga unbelievers. Sabi pa dito, they are used today by the Pentecostals and the Pentecostal and charismatic groups as their main message to draw members. So alam natin yan. Mga Pentecostal, gagamitin yung first pull and second pull para magkaroon ng members. No? Nagpapagaling sila, bumubuhay sila ng patay, ano pa? Nagpapalakad sila ng pilay, no? Nakakakita yung mga bulag, no? So, yun pala ay para lang sa unbelievers. No? Para yung faith nila ay hindi maging mahina, no? Yung iba ay to see is to believe lamang. Diretso natin yung slide. There is no spiritual salvation to this, but only physical salvation to the woes of this present temporal life. So, alam natin, kahit pagalingin pa yung tao, kahit pa makakita ang bulag, kahit pa mabuhay muli yung patay, hindi siya po ay parte pa rin nung salvation na kailangang hindi yan spiritual salvation. Yan po lamang ay physical salvation. So nangangahulugan, pag yung tao kahit pagalingin siya, pwede pa rin siyang maimpyerno. No? Kahit siya po ay makakita, lumakad, no? Kahit po siya ay gumaling sa lahat ng kanyang sakit, hindi po yan spiritual salvation. No? Ano ba talaga yung salvation? No? Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya pong pakita natin, no? Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga salita nung siya po ay narito sa lupa, no?
Pakita lang natin sa screen. Ito yung sabi, no? Sabi dito, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Okay? So, malinaw po yan eh. So, sinabi ng Panginoon na kailangan search the scripture. No? For they are testify of me, and ye have eternal life. No? Yung searching the scripture, mayroong eternal life diyan. No? Kaya, napakahalaga na hindi tayo gullible na nagugoyo lang ng kung ano-anong aral ng tao para pasunurin tayo. Yung Biblia ay sapat para maligtas yung tao. No? Balik natin doon sa kaninang pinapakita natin. Okay? So, balik natin dito. Sabi dito, the real spiritual salvation doesn't take a spectacular exhibition of supernatural prowess, but the simple faith of being Berean to His Word. Simple lang pala eh. No? Hindi na kailangan ng spectacular exhibition ng power ng Diyos, ng mga supernatural power para maligtas ka. Simple lang yung gusto ng Panginoon. You just have faith of being Berean to His Word. Ganun lang. Ganun pala yun eh. Hindi spectacular yan. No? Naalala niyo po, mga kaibigan, no? Tinatanong ang Panginoong Jesus o yung 5,000, yung piling ng 5,000, naalala niyo na siya po ay nagsalita, nang siya po ay sabihin niya na maliban na kainin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Anong nangyari sa mga tao? Ang mga tao ay nagsialis sa kanya. Natisod silang lahat. So, hindi, sumusunod sila sa Panginoon dahil pinapakain sila, pinapagaling sila. No? Alam ng Panginoon na nasa puso nila. Pero nung ang Panginoon ay maglalabas na ng revealing the word, i-reveal na yung salita, hindi na nila kayang tanggapin yun. When you say revealing the word, hindi yan lumalayo sa Biblia. Okay? Diretso natin yung slide natin. So, the third fool doesn't teach us to accord the same take for granted attitude. It's also supernaturally spoken from heaven. Not sabi dito, necessitating to check with the word. No? So, yung third fool, hindi katulad nung attitude natin, katulad dun sa first and second fool. Oh? No, parang supernatural galing sa langit na laging parang supernatural yung absolute, no? Pero yung third fool, ano po ito, no? Kailangan i-check sa salita ng Diyos, sa Biblia. Okay, sabi dito, thus saith the Lord, for the third fool is when you have checked with the word and it's give you a revelation. So, kailangan i-check sa salita ng Diyos o sa Biblia, no? Para bigyan ka ng revelation. Oh? Yung i-emphasize lang natin dito yung sa taas, no? Yung may tuldo kasi kaya
Kaya tumigil ako doon. Pero sabi doon, ang ibig sabihin, hindi kinakailangan na i-check sa Biblia o sa salita yung thus saith the Lord. Oh? Ano ba yung thus saith the Lord? No? Yan yung supernatural yan, galing sa Diyos. Pero pagdating doon sa third pole, kailangan i-check na yan sa Word. Kaya nga, ang Panginoon mismo nagsabi, search the Scripture. Oh? Okay, diretso pa natin. Sabi dito, without checking the Word for vindication for that subject, it becomes, anong mangyari? Pagka hindi chine-check natin sa salita, para i-vindicate kung totoo ba o hindi yung subject na yun. Sabi dito, it becomes spoon-feeding and the final authority becomes the statements of the prophet. So, kahit si Brother Branham, hindi final and absolute yung kanyang statement. Bigyan ko kayo ng isang example. Papakita ko lang doon sa quotation yan. Oh? Bigyan natin ng quotation na binanggit ba ni Brother Branham na yung kanyang statement ay absolute at pwede nang maging Bible. Oh? Pakita ko lang ito dito. Ipa-flash ko sa screen, no? Para makita natin. May nagtanong kasi kay Brother Branham. Sabi niya pa, Brother Branham, pwede na yung statement mo, pwede na natin gawing Bible, no? Pwede na, ito, papakita lang natin ito. Okay. Okay. Itong quotation na to, nasa Unveiling of God siya. Unveiling of God. I-copy lang natin, tapos i-check natin dito sa message. Okay. 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 Sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, sabi basahin ko na lang, no? Pwede ko rin lakihan. Pwede ko na i-copy na lang dito sa Okay, balik natin ito. Dito sa unveiling, no? Okay. Para makita dito sa screen. Okay. Papakita lang natin. Yan. Tanggalin lang natin ito. Sensya na kayo, medyo bagong ano lang to eh. Bagong practice lang. Okay. So, sabi ni Branham dun sa statement niya. Sabi dito, and someone has been saying to me, sabi ni Branham, in theologian said, Brother Branham, if the Lord God, if it is with your experience, sabi niya, that the Lord has given you for your people, you be eligible to write a Bible for yourself. Okay? Your word. So, statement ni Brother Branham mismo yung tinutukoy diyan. Oh? Oh. You can check it doon sa table ninyong lahat. Kung may nanonood diyan, no? Yung mga nanonood. Check nyo yung statement na sinasabi ko. Oh? Sabi dito, yung comment natin, even if we deny the booklet is our Bible, dinideny yan ng mga end times eh. Ginagawang Bible yung booklet. Sabi dito, isn't that what we will be doing if we make his statement absolute?
kung absolute yung statement ni Brother Branham, bakit sabi dito, tinanong niya mismo tinanong siya mismo ng mga theologian, sabi niya, pwede, yung na-experience mo na binigay sa iyo ng Panginoon at sa kanyang mga tao, you are eligible to write a Bible with yourself o for yourself. Anong sagot ni Brother Branham dito? Sabi niya dito, that God has manifested, yan yung yung kadugtong nung sinabi sa kanya. Anong sagot ni Brother Branham? Ito, papakita ko to, wait lang. Papakita ko doon sa sa the table, no? Pakita ko lang to sa the table, no? Wala, hindi ko, wait lang. Dito na lang siguro sa message. Okay, balik ako sa message. Okay. Wala, no? Sabi dito, ibalik ko na lang dito. Ang wala wala dun sa ayaw lumabas. Pero ito yung sabi niya. Sabi niya dito, I said, it might be true. Sabi dito, I said, it might be true. Sabi ni Brother Branham, sinabi niya, maaring tama yon. See? Pero anong sagot ni Brother Branham? But you see, I couldn't do that. Why? Sabi ni Brother Branham, but you see, I couldn't do that. Hindi daw niya pwedeng gawin yun. Bakit? But you took one word, cannot be added or taken away. Sabi ni Brother Branham, kahit isang salita na idagdag o alisin, no? Wouldn't the seven thunder blasting out, won't that be a revelation be given to one man? No, sir. Anong sabi ni Brother Branham? Hindi daw yun ibinibigay sa isang tao lamang. No, sir. Sabi niya, it would be adding something to it or taking something from it. Binabagalan ko yung pagbabasa ko kasi para maintindihan ninyo. Tingnan ninyo dun sa inyong quotation. Sabi dito, it's all revealed in there and seals open up sabi niya, he's still in the word. You see? Nasaan daw siya? Nandun sa salita. Hindi isalita ni Brother Branham. Nandun siya sa salita. Saan yan? Yan yung Biblia. You can't get out of that word. Sabi niya, it won't leave the word. Hindi daw yan dapat iwanan yung salita. Tinatanong siya diyan, Brother Branham, pwede ka nang gumawa ng Biblia sa sarili mo. Ngayon, marami ang ginagawang Biblia yung statement niya. Which is, hindi pinapayagan ng propeta yan. Sabi niya, hindi mo dapat yan gawin. At hindi daw niya yan pwedeng gawin. Diretso natin, no? Sabi dito, when people say you cannot receive revelation from God, that is deeper or more corrective of the prophet, except you are exalting yourself higher than is God's prophet. Yung iba, nagsasabi niyan, pagka ganito yung paliwanag, halimbawa, katulad sa pinapaliwanag ko, sasabihin nila sa atin, isasabihin nila sa akin, ay, mas higit ka pa pala sa propeta. Hindi ko sinasabi yun. At hindi ko pinapalagay yung sarili ko na higit pa sa kanya.
Anong gusto ko lang sabihin? Ang propeta, ginagamit ng Diyos para ibalik tayo sa salita. Bakit ngayon ang salita ng propeta ang nagiging salita? Hindi yung salita nung ipinapakilala ng propeta. Oh? At sabi pa dito, they are using philosophy. That is just a philosophy of man na yung sabi dito, for the prophet and even the Bible forbids us to make final standard outside His Word. Outside Jesus Christ's Word. Oh? Pati even the prophet at yung Biblia, sinasabi, pinuporbid na huwag tayong gumawa ng final standard outside the Bible. O, pakita natin ulit. No? Quote pa ako ng isa pang quotation dito na sinabi ni Barbara. Okay? So, sabi dito, isa influence, no? Ipa-plus ko na lang to sa message. Okay. Okay, sabi dito, I hope makita nila. You try to do something sa influence, that is 1963, January 12. You try to do something that's a little contrary to your doctrine, and you say, oh, nonsense. Pagka contrary dun sa doctrine mo, nonsense yan. Hindi yan. Then sabi niya dito, check it with the word. If it's the word, believe it. If it is not, leave it alone. Halimbawa natin, Melchizedek. Oh? Sabi ng Biblia, yung si Melchizedek ay tao. No? Pero pinagpipilitan natin na siya yung Diyos na Ama. Oh? Tingnan niyo po ito. Oh? Kita lang natin. Sabi ng Biblia, sabi ni Branham, pag contrary sa salita, yung mensahe niya, kalimutan mo, ginawa mong absolute, meron ka talagang idolatry dun sa tao. Oh? Ito yung sabi, mga kaibigan. Sabi ng Bible, sino si Melchizedek? Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. Oh? Anong sabi ni Branham? Oh? Anong sabi ni Branham, no? Higay natin para makita ng lahat. No? Lalagay ko lang yung quotation ni Brother Branham. Okay. Lalagay ko lang dito. Yan. Okay, papakita natin. Ito yung sabi ni Branham sa kanyang quotation. Sabi dito, you try to do something that's little contrary to your doctrine. And you say, oh, nonsense. Check it with the word. If it's the word, believe it. If it's not, leave it alone. God will vindicate His word. Okay? Malinaw po yan eh. Magbigay pa tayo ng quotation ni Branham. Okay?
scripture, no? Sabi niya dito, no? Sa remembering the Lord. No? Ito yung sabi niya. Papakita ko lang dito sa sa quotation niya na isa na to. Okay? Ito yung sabi ni Brother Branham. Okay? So, anong sabi niya dito? Yan. Sabi niya, "Oh, I don't know whether it be night or not, but there's coming a day when God's going to show the difference between the righteous and the unrighteous. It will be a memorial to us to know that the blood is certainly upon the lintel in the doorpost, and wherever you look, or your understanding you look with your eyes, you see it with your heart." That's right. You'll remember looking through the blood of the blood of Jesus Christ, or the blood of the Lord Jesus, the way he would look through it. What a time. They were, sabi niya dito, i-compress ko lang kasi hindi makita to. Ayan. Okay. They were, sabi niya dito, sana, Israel had another thing they could always remember, that when they took their step upon what they heard Moses said, that great a vindicated prophet with the word of God. Oh, yung vindication talaga nasa salita ng Diyos eh. Oh, hindi doon sa sinabi niya. And when they took their stand to march, because they seen God vindicate that message that he was bringing was truth. And it was according, tingnan niyo po mga kaibigan, it was according to the scriptures, and God was with him. So, hindi nawawala yung salita ng Diyos, yung Biblia. Oh. Okay. Balik tayo dun sa, sa ating slide. Okay, maaaring tatapusin ko na ito ng okay. So, next natin. Sabi dito, unconsciously, they are exalting the prophet ministry out of its place. So, hindi masamang ipagmalaki yung ministeryo, pero hindi natin alam, we exalt the prophet's ministry, not the ministry of Jesus Christ. As though it was Jesus Christ who was giving us the doctrinal explanation directly. Akala natin parang si Brother Branham na yung nagbibigay ng revelation. Mali. Ang tunay nagbibigay ng revelation si Jesus Christ through his angel. Yung mighty angel, the 7 angels, and the ordinary angels, no? So sabi dito sa slide na ginawa natin, that is idolatry at best. So what Brother Branham vomitably would solve from an image like the biker of Christ. O parang ipapalit na ba natin si Brother Branham kay Kristo? Parang siya na ba si Kristo ngayon? Mali. Hindi dapat ganun. No? Diretso natin yung slide. No? So, hanggang doon lang pala. No? Pero gusto ko lang ipakita yung mga quotation, yung sabihin, yung quotation ni Brother Branham, kung paano ba niya sinasabi na absolute yung Biblia. Diyan sa title ng live, sino ba ang absolute? Yung propeta, o yung sinabi niya, o yung Biblia? No? Ang propeta mismo nagsasabi na yung Bible yung absolute. Saan mababasa yan? O basahin ko muna to doon sa
dun sa The Spirit of Truth, sinabi ni Barbanam, it won't take too long. Ipakita ko na to sa screen. Okay, para hindi tayo sabihin gumagawa-gawa lang. Oh, yan. Sana makita to. Okay. So, sabi dito, siguro ilalagay ko sa Word para makita. Okay. Yan. Yan, dito tayo para makita ng gusto. Okay? Isa-isahin natin tong quotation na to. Hindi ko man ubusin pero maganda tong makita sa screen. Okay? Ayan. Gawin nating yellow yung font niya. Hindi makita pala. Siguro black na lang. Ayan. Okay. So, dito tayo. Pakita lang natin sa screen. Yan. Okay. Yan. Dito tayo sa yung kanina, sa infallibility. No? O, dito muna natin, papakita natin to. Yan. Be not afraid, mga kaibigan. No? Ito yung sabi. Sana makita dyan sa ano. The Bible is first. Be not afraid, 1963. Preacher, nor angel, or anything else that would testify contrary to this word, don't you listen to it. Si Barbanam nagsabi dito, wag daw pakinggan. I don't care how real it seems. This is right. It mustn't be anything against the word. It got to be right with the word. It points exactly to his bride tree. This hour, the same spirit to return. Anong klaseng spirit? Ipinababalik daw tayo dun sa spirit na ano, yan yung Berean spirit na hindi sarado yung isip. Sabi dito, return back again in the fruit of the Holy Spirit to restore the faith of the fathers again. Oh? So, malinaw yan. Ano daw mauuna? Bible pa rin. Oh? Bible. Kahit sinong preacher or angel, pag kontra sa salita, kontra dun sa Biblia, kalimutan natin yan. Siya mismo nagsabi niyan. Ano pa? Sabi dito, if it's scriptures, if it's scripture, sabi niya, take hold of it. If it's not scripture, leave it alone. So, pag hindi sa salita ng Diyos o sa Biblia, huwag kang pabayaan mo na. Sabi ni Barbanam. Okay? So, marami ito mga kaibigan. Pwede ko kayong bigyan ng kopya nito na inipon ng mga quotation na sinasabi ni Barbanam na hindi siya yung absolute. Okay. Yung isa pa, mayroon dito Papakita ko lang. Ito, sabi dito sa God always vindicate His word sa influence. Ito yung kanina pinakita ko pala. Diretso lang pa natin. Marami po ito mga kaibigan. No? Hindi ko na siya napakarami. Ito, infallibility. Okay? Sabi ni Barbanam, ito. Okay, ayusin ko lang para makita sa screen. Yan.
Sabi dito, it won't take too long. Just giving testimony upon this scripture that Christ keeps all His word. He has to. He has to do. You see, I don't have to do it. Hindi daw si Brother Branham gagawa nun. Hindi siya yung magkikip ng word. No? At hindi din daw siya sabi dito, just giving testimony upon this scripture, sabi niya, I don't have to do it. I am a mortal, subject to mistakes. May tuldok yun, no? Sabi niya, He's immortal, infallible. Sino daw yung infallible? Si Kristo. Sino si Branham? He is mortal, subject to mistakes. Kailan niya ba ito sinabi? The Spirit of Truth. This is 1963. Ano pa sabi niya? He has to keep his. I don't have to keep mine. And you don't keep yours. But he does. Doesn't that play something in you? To know that he is absolutely bound to that word. And at this week, we have now come through the Bible with those prophets and patriarchs, and each time showed that when the church got away from that, God sent someone right down and shook them right back to the word again, lining up the church always with. That's God's policy. So ibabalik na lagi sa salita. Laging ibabalik niya sa salita. Okay. Marami to, sabi niya sa flashing red lights. If a man called of God, he'll stay with that Bible. I don't care what he has to do. You must remember that it's the truth. So we must stay to the Bible. Hindi kinokontra ni Brother Branham yung Bible. Pag may contrary daw sa tinuro niya sa Biblia, kalimutan daw yung itinuro niya. Saan daw tayo magpo-focus? Sa salita. Isa pa, sa Calling on Jesus on the Scene. This is 1963, August 4. Sabi niya, if I make mistake, you pray for me. I am not infallible. So, malinaw doon sa sinishare natin ngayong gabi. Yung infallibility. Alin ba yung infallible? The infallible word of God, the Bible. So, malinaw po yan ngayon mga kapatid, mga kaibigan. Kung may tanong kayo at paglilinaw or rebuttal doon sa sinasabi ko, you can share also. Malinaw yan. Pwede nyo ako yung message, share po ninyo. So, ngayong gabi, maaring nakot ko yung attention ninyo, pero salamat sa inyo pong mga nanood dyan or makikinig pa dun sa video na to. God bless you and mabuhay po kayong lahat. Song number 30, Higher Ground. Unpressed